Hello, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, how are you today? Saan man kayo naroroon, maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta sa pamamagitan po ng pagsubaybay sa ating programa sa Munting Tinig Channel. Kung kayo po ay bago, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo kung ano man ang mga activities na gagawin po natin dito. At pag-isipan pa natin gawin, ma-notify kayo kaagad. Lalong-lalo na kapag magkaroon tayo ng tinatawag na live streaming. So, mga kamunting tinig, pag-usapan natin itong isang development na naman na kung saan ay talagang parang dagok ng mga Duterte ngayon ay sunod-sunod. Sapagkat, kamunting tinig, ang opisina po ni Vice President kuno, Sara Duterte, ay pinagpaliwanag na. Okay? At si Sara mismo talaga mga kamunting tinig, pinagpapaliwanag po ng Office of the Ombudsman. Kaya maraming nagtataka, anong nangyari kay Martires? Gimmick na lang ba ito? Paek-ek na lang ba ito? Sa bagay, kung ano man ang maging reason or dahilan ni Martires sa Office of the Ombudsman, tama lang naman na kailangan po magpaliwanag si Sara Duterte sapagkat siya po ay pinailan ng kaso sa Ombudsman ng House of Representatives. Marami kasi mga naga-challenge, no? So, doble kasi preparation pa ni Sara Duterte pagdating po sa kanyang impeachment. Oo, na ipe-prepare po ng Defense Council niya. 10 araw din yon, no? 10 araw din na kailangan sagutin niya ang summon mula po sa House of Representatives na kung saan ay pinadaan sa pamamagitan po ng Senado. Ngayon, si Sara Duterte na naman ay pinagpapaliwanag ng 10 araw kung ano ang tugon niya sa isinampang kaso sa kanya sa Ombudsman ng House of Representatives kaugnay po sa kanyang confidential funds. So, pag hindi po masagot ng maayos ni Sara Duterte yan, talagang malilintikan siya, no? At the same time, kapag may nakita, no, ang ombudsman, pero maraming nagtataka, ano ito? Ito ba ay huling performance ni Martires o ito lang po yung kanyang maging performance? Kasi marami pong tayong alam na talagang klaro naman na si Martires ay appointee po ni former President Rodrigo Roa Duterte na dating Pangulo pero ngayon Panggulo na. So ito, abangan natin kung ano po yung magiging aksyon. Kasi pag hindi ay talagang matutuluyan. Mantakin nyo impeachment, Ombudsman, ICC. So yan po yung maaaring kaharapin ni Sara Duterte. Pero ito, normal process lang ito mga kamunting tinig. Normal lang na sasagot si Sara Duterte sa loob po ng 10 araw para malaman ng ombudsman kung ano ang kanyang stand sa ipinaakyat na reklamo laban po sa kanya. Ang katawa-tawa dito, mga kamunting tinig, ay ang reaksyon ng mga maka-Duterte. Hindi nila alam kung magtaka ba sila, magalit ba sila, magwala ba sila sa reaksyon ng ombudsman laban kay Sara. Kasi, no, naturalmente, Vice President yan Anak yan ng dating Pangulong nag-appoint sa iyo. So, then ora-orada, titingnan, aaksyonan. Hindi naman mag-aaksyon ang Office of the Ombudsman, kung wala silang nakikitang dahilan para mag-aksyon. Normal process po yan. Ako hindi na ako nagtaka niyan kasi normal lang po yan na kapag may pinakyat na reklamo, naturalmente sagutin ng akusado. Pero maliwanag, mga kamunting tinig, na at ngayon pa nga lang, pinapaliwanag na ng ombudsman. Paano pa pag magpalit ang ombudsman? Pero, long due na nga ito Dapat nga, noon pa ito ginawa. Kaya lang, naiintindihan natin na kakatapos lamang po
ng hearing ng Good Government and Public Accountability sa House of Representatives. At yung findings ng Good Government and Public Accountability, alam natin na makailang beses po nag-conduct ng hearing, no, ang committee, no, na kung saan ay pinamunuan po ni Joel Chua pagdating po sa confidential funds ni Sara Duterte sa Office of the Vice President and Department of Education, na kung saan siya po ay ang dating kalihim. So marami pong mga ebidensya ang hinarap, hindi lamang po mga dokumento, hindi lamang po findings ng COA, kundi pati na rin po yung mga taong involved. Ang tawag dyan involved, yung mga nabigyan ng sobre, o yung mga pangbibili ng mga overpriced na mga safe houses, pagrerenta, pagbabayad ng mga tinaguriang source of intelligence information na kung saan ay nakapagtataka kung bakit nakapag-distribute ang Office of the Vice President simultaneously. So, okay? And at the same time, hundreds of names na wala po sa PSA. So yan po ang tinitingnan ng ating mga kababayan na hindi natin ito alam kung hindi nag-conduct ng hearing ang Committee on Public Government or Public Government and Accountability. Good Government and Accountability. So yun, no? Kung baga, sa madaling sabi, the Blue Ribbon Committee. So, walang choice si Sara Duterte kundi sagutin ito. Kasi pag hindi niya sagutin, mati-technical sila. So, ang aabangan natin kung ano na naman ang magiging reaksyon ng mga Maka-Duterte dito. Okay? Kung ano ang magiging reaksyon ng mga Maka-Duterte dahil pinagmamalaki ng mga ilan na kung saan ay talagang appointee po ni Rodrigo Roa Duterte itong si Martires na magre-retire na po ata sa Agosto, mag-take effect yung kanyang resignation. So abangan natin kung sino yung papalit sa kanya. Okay? Naging controversial kasi ito si Martires nung pinasuspindi niya ang governor ng Cebu o sa loob lamang po ng 6 na buwan, tapos minultahan dahil sa hindi daw po sinunod ng governor ng Cebu ang kanyang kautusan. Paano nakapag-secure ng temporary restraining order itong si Governor Gwen Garcia from the Court of Appeals. That's the reason why na nagmatigas din siyempre ang governor ng Cebu dahil ano ba ang powerful? Okay, ano ba yung may power? Yung TRO ng Court of Appeals o yung suspension ng ombudsman? Na kung saan po ay dapat nakasalalay po sa Department of Interior and Local Government, no? As far as elected officials are concerned. So mga kamunting tinig, ayan ha, kabago-bago pa lamang po na balita at kumakalat na po ito sa social media na kung saan ay pinapasagot ang opisina ni Sara Duterte. Pinapasagot mismo si Sara Duterte sa loob lamang po yan ng 10 araw. Kung ano po ang maekomento niya sa pinaakyat na kaso laban sa kanya sa ombudsman. Okay? So, syempre, ang nagbubunyi dito, yung malaman ang katotohanan. Okay? So, kung hindi pa man natuloy ang impeachment trial, ay uusad na po itong investigation din ng ombudsman after na ma-receive yung comment ni Sara Duterte sa loob ng 10 araw. Kagabi lang man ito or nakahapon, naglipana na ito sa social media. Okay? Naglipana na ito at ang copy po ng kumbaga statement from the ombudsman, alam naman natin, hindi ko naman yan memorize, pero nandyan po sa social media. Tingnan nyo lang yan, sa iba't ibang mga page, sa iba't ibang mga accounts, para malaman nyo kung ano ba talaga yung buod or yung content, no, nung nilalaman ng desisyon mula po sa Office of the Ombudsman. O di congratulations
Sa mga abogado ni Sara Duterte, may pera na naman kayo. Kasi siguro iba yung mag-handle siguro sa impeachment, iba din yung mag-handle sa ombudsman, iba din siguro pagdating ng panahon ang mag-handle sa dahig. Umantakin mo yun. 16, sa impeachment pa lang, 16 na abogado. Tapos may kakampi pa siya na 18 senador na nag-violate pa ng Constitution according to our legal luminary by simply remanding the article of impeachment back to what we call this House of Representatives. Now, by the way, sa mga nagtatanong dyan kanina pa kung bakit ako nakapustura, syempre dadalo po ako sa kasal. No? Mayroon pa akong invitation. Ako po ay magnininong. Okay? So, ito po yung aming invitation. Ayan. So, ninong po ang inyong lingkod ngayong araw. Bahala na kayo dyan. Kung tawagin nyo akong ninang, bahala kayo. Kung tawagin nyo akong ninang, bahala kayo. Basta ako po ay pupunta. Mag-a-attend ako sa kasalan. Bago ang asalan. So, ayan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. At huwag kalimutan, baka naman, mag-share, like, and subscribe. Sa ngalan po ng ating 170,000 subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tiwala at suporta. Keep liking, sharing, and subscribing if you want. Pag ayaw nyo naman, di ko naman kayo pinipilit, ha? Sa mga nagpapakulay, nagpapalipad, nagpapasuper chat, maraming salamat for your financial help sa ating Munting Tinig channel. Malaking bagay po ang inyong mga like, kaya huwag pong kalimutan, okay? So, bye-bye, have a nice day, and God bless. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po.